Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Naniniwala ba kayo sa mutya ng sanggol? Alam niyo ba, may itong mutya ng sanggol ang pinakatanyag ng araw. Maraming nagkabaliw-baliw makakuha lamang ng mutya mula sa sanggol na ito. Pero ang ilan, hindi pinalad. Then nagkamali sa pagtilapi sa sanggol na may mutya. Lilinawin ko lamang na hindi sanggol na buhay. Kung hindi sanggol na patay mula sa pagkasilang. Malalaman natin sa kabuuan ng kwento kung anong klaseng mutya ba ito. Papanong bisa niya. Munyari nga lang maipago natin ang totoong pangalan ng mga mababanggit dito. Doon ikaw ni istorya. Nagmula ito sa Amla Negros. Ayon sa nagbahagi na Sorcelo, ang yolo niya na si Sekel ay napakahilig sa mga mutya. Ito ay batay bin sa naikwento ng kanyang tatay na si Basilio na. Napunayan, ang mga kaalaman ng lolo si Sekel ay tablay ng ngayon ni Kape Basilio. Pero bago ang lahat, nakaranas muna si Kape Basilio ng kahila-hinakbot na pangyari. Nasa edad 25 kaong gulang ang Tatay Basilio noon. Bunso ito sa magkakapatid at siya lamang ang naiwan sa bahay kasama ni Lolo Sikel. Ang mga kapatid kasi ay nagkaroon na ng sariling pamilya. Samantalang ang nanay nga naman ay namatay sa sakit na dengue. Madalas siyang dinadala ng Lolo Sikel sa kung saan-saan, lalo pa noong araw sa naturong lugar. Usong-uso ang panakasan ng gamit. Partikular may ito sa mga taong may karunungan. Isang araw, labanggip ni Lola Sikel ang mutya na lalabas sa umano sa susunod na linggo. Siyempre, kadad pinanunan Papay Basilio kung anong mutya ito pero ang sinasabi ni Lola Sikel, plano niya kasing isama si Papay Basilio sa oras na kunin ang mutya. At kapag ipinaalam ni Lola Sikel sa kanya kung ano, baka matakot si Papay Basilio noy. Sigurado ka dyan tayo, Noong sinama ko minsan kamuntikan pa ako mamatay. Ibi mo naman sinabi na may mga nagbabanpay pa na men po dyan sa nakuha ng course ng bapis. Napatawa naman si Lolo Sikel noon. Yung talaga umano ang aasahan sa oras na di gusto magkaroon ng mupya. Hindi madali ang maihiwag ang mga babae. Kailangan umanong pagdaanan muna ang matimping subo bago maampan ang pertud na yon. Diyos ko, maamtan ba ka mo? Nasaan? Wala naman ako nakuha. Ang sabihin mo ka mo, makamtan mo at hindi ako kasama dun. Tumawa lamang si Lolo Sikel. Pero ang sabi ni Poy, balang araw kung ano ang mga nakuha niyang mugya. Mapupunta din naman kay Tatay Basilio nun. Paano na lamang kung hindi isinasama si Tatay Basilio? Hindi daw makukuha ang gamit. Pagdating ng araw ay walang mapapasa para sa kanya. Dadag pa ni Lolo Sikel, yung kukunin umano nilang mutya noon ay para dito kay Tatay Basilio. Hindi pa uno kasama doon na makuha niya kapag wala nang matandanan. Hindi naman talaga mahilig si Tatay Basilio sa mga bertude. Pinipili niya lamang sakyan si Lolo Sikel at samahan ito kung saan-saan. Gawa ng lasinggero si Lolo Sikel nun. Yung pipo bang hindi nag-iiwan ng konti lakas para makauwi. Saan umiinom ay gawa nakakatulog. Maliban pa dyan, matanda na rin si Lolo Sikel. Mas sa edad 75 na itanan. Pero sa likod ng katandaan nito, may angas pa rin na parang dinata. Kumbaga bagets ikaw si Lolo Sikel. Bukod pa dyan ay kahit kulubot na ang katawan, makisid pa rin at ubod ng may pagkamanyakis. Sa mga nagdaang araw, napapansin na Pape Basilio ang lolo na panaypingin sa kalendaryo. Tapos tuwing gabi pa, nakaduno sa bintana habang nakapipig sa buwan. Kasabay naman ito ay ang panaysilip sa redo.
Ang bahay nila Tatay Basilio noon ay malapit sa dagat. Payak na pirahan na kahit mayon ay umiiral pa rin. Gawa sa pawid at nakamat sa lupa. Naninibargo si Tatay Basilio noon. Para kasing hindi na normal ang mga kinikilos ng lolo si Kel. Nakala pa lang niyang parang nababaliw ito. Ano ba meron sa buwan pa at kung makatipi kayo para kayong nanabik? Sinisigurado ko ng anak na magiging tugma ang panahon kung kailan tilitaw ang mutya. Sambit naman ni Lolo. Dapat umano ay kabiluban ng buwan. At sa eksaktong 12:00 ay mapapa sa kamay na nila yan. Dahil kung hindi, pagamat may mutya, mawawalan ito ng bisa. Naguguluhan na si Tatay Basilio. Babalik-balik na lamang ang katagang mutya. Hindi niya naman alam kung ano to. Tay, kapag hindi niyo sinabi sa akin kung anong mutya yan na parang napakaselan, hindi ako sasama sa inyo. Nabanggit niyo na rin baka matakot ako Bakit hindi niyo na lang sabihin sa akin na mapaghandaan ko? Hindi katulad noon na binigla niyo ako sa napaka-peligrosong sitwasyon na yun. Sambit ni Tatay Basilio. Napatawan na lamang ang kanyang ama nun. Nagtanong ito kung naalala ba niya yung bunpis na nagpahilot. Yung iniwan ng nobe niya. Yun ba napadaan dito mga 2 buwan na nakalipas, anak? Yung inafanapan ako yung manghihilot Tanong ni Lolo si Kel. Tumango naman si Tatay Basilio. Naalala niya ang babae at para itong hirap na hirap sa pagbubunpis nun. Teka tay, bakit? Tayo yung ama ng dinabala niya? Hindi no. Alam mo kasi yung bata, namatay. Hanggang sabi sa akin ni si Kado, asawa yun ni Karya. Si Karya kasi nagpaanak. Hintay Kado, baka umano interesado ako. Siyempre, sabi ko naman na interesado ako dahil naudlot ang pagsasalita ni Lolo dahil kaagad sumabat si Tatay Basilio. Diretsahin na umano siya. Huwag umanong dudumihan ang isip niya. Saan ba siya umano interesado? Sa babae. Pinapairal na naman umano ng tatay niyang ramanya kanya na. Hindi po na-consensat na matayan na pala ng anak yan. Mainis naman si Lolo at hindi pa siya tapos ay pasinit-singit itong si Tatay Basilio. Interesado umano si Lolo sa may mutya. Yung sanggol, isiniyang umano na eksaktong 12:00 ng gabi. Kabilugan ng buwan. May mutya umano ang bangkay ng sanggol na yon. At piyon ang kukunin nila. Dagdag pa nito ay nailibing na umano ang sanggol. At sa susunod na kabilugan ng buwan ay lalabas ang mutya na yon. Ang bertud umano ay pinatawag na kugod o mutya ng tuway-tuway. Uhukayin umano nila ang himlayan ng sanggolya at doon kukunin ang tuway-tuway na yon. Pero dapat ay eksaktong 12:00 rin ng gabi. Nagtanong naman ang Tatay Basilio kung paano naging mutya yan. Ano ba umanong batayan ito para sabihin bertudong bahagi ng sanggol? Batay umano sa sinabi ni Kado ayon kay Lolo si Kel. Pagtasilang umano ng bata, nakadilap ang mga mata pero wala ng buhay. Maliban pa dyan, kahit anong galaw ni Karya sa may sanggol. Dunidi pa ang kamay nito. Tapos ay bigla na lamang bumubuka-buka ang bibig kahit patay na. Ang mga pangyayari umanong katulad noon ay isang indikasyon na may mutya ang bata niyan. Sakaling nabuhay ang sanggol ay magiging bertudis ito paglaki. Kumbaga may angking abilidad pero dahil sa namatay nga, ang presensya ng pagiging bertudes ay nasa katawan pa rin ito. At sa tuhod makukuha ang lakas nan. Dahil ang tuhod ang sumasadisab ng pagsamba, pagbibigay respeto,
pagpulay at pagpapakumbaba. Tay, hindi ba kayo nakukonsensya? Tayo pa man may bertod yung bata. Pero hindi magandang isiping papakit na naman natin ng isang bangkay. Kung ano-ano malamin sinasabi niyo eh. Paanong sumasalisik sa pagsamba ng tuhod? Paano nangyari yun? Reklamo ni Kate Basilio. Ay naman kay Lolo Sikel. Subukan naman ng yumukod ni Tatay sa harapan niya. Ano man ang iisipin na sa sarili niya. Dadal pa ng lolo, kung hindi daw nagampanan ng sanggol ang tungkulin dahil namatay ito, sila ang hahalili. Wala o manong dapat ipag-alala dahil walang masama sa gagawin nila na. Bagkos ay para sa kabutihan naman sa oras na mapa sa kamay na nila ang tuway-tuway. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ng Lola Sikel, ang lakas humano ng tuway-tuway ay nasa antas ng may pinakamalakas na bisa sa mga uri ng bertlobe. Duwating na ang araw na inakda ng lolo. Medyo may kalayuan ng sementeryo, kaya agad sila umalis. Nakarating sila sa lugar alas 8 ng gabi nun. Maliban sa pagiging maaga, pagpapasya binto ni Lolo Sikel upang matyadan umano ang lugar kung may iba pa bang nagbabalak kumuha ng gamit man. Hindi kasi maiiwasan na magkaroon ng kompetensya sila nan. Lalo't na sabihan binikado ang iba pang mayilig sa taman. Sa abutiyang palad ay wala namang ibang tawa. Nabantay sila sa lugar hanggang sumapit ang haping gabi. Kabilugan ng buwan. Bagamat hindi dikalyado pero naaaninod ni Tatay Basilio ang lugar. May dala sila noong maliit na lampara na nilagay sa malaking lata. Ito ay upang hindi mamatay ang ilaw dulot ng hangin man. Isa-isang sinusuri ang puntod kung saan doon inilibing ang sanggoy. Wala kasing detalye sa eksaktong puntod, maliban na lamang kung saan nakalagay yon. Kasabay ng mga huni ng kulisap, lanikip ng puno, kaleskos, at hadapas ng mga dahon. Kinikilabutan noon si Tatay Basilio. Nang masipatan ng basang puntot, kadad sinuri ng lolo ang pangalan. Pasipabi po kasi ang bahaging ito ng kwento. Bukod sa nakakarimarim, nakakabiri din. Alam ni Rolo ang pangalan ng bata. Nabtanong ito kay Taria. Yung masamasang puntod na kumpirma kadad na ito ng sanggol. May nakapilit na kanbilang itim. Nagulat si Lolo at agad sinabing may nagsasagawa o mano ng ritual na. Galing umana ito sa mangkukulam. Ayon kay Lolo'y hindi na maipagkakaila na patoong may mutya ang labi. Maging ang mangkukulam umano ay nagtaroon din ng interes dito. Mabuti na lamang sa mga sandaring yon. Wala ang mangkukulam na yon. Malamang ang sadya lamang nito ay ang pagkakarga at pagpapalakas ng puder. O hindi naman tayo ay balak kunin ng isang parte din ng katawan ng sanggol. Pero hindi ang tuway-tuway. Posibleng ang mata ng bata. Dahil ang mata ng ganikong sanggol, napaabisa kapag ginamit ito sa pantok o sa palipadhangin. At dahil hindi pa gaano matigas ang simento, madali lamang itong nabutasan ni Lolo Sikel gamit ang silsiv nun. Sumambulog sa kanila ang napakabahong amoy. Masahol pa sa nabulok na isda. Nasuka pa si Tatay Basilio dahil alam niyang galing ito sa labi mula sa loob ng puntod nun. Walang hiya? Hindi pa natrimbag samado? Sambit ni Lolo Sikel. Habang hinila ang puting pela, nawari ba ito ang ginamit pang balot doon sa sanggol na ilan? Hanggang sa tuluyan na itong mailabas at tumusli pa ang kamay nang mawalis ang tela.
Nang tamaan ito ng liwanag mula sa lampara, napatakip ng bibig si Tatay Basilio. Habang si Lolo naman ay piniis lamang ang nakakadiring baday na yon. Marahang inaalis ang tela at dito ay nakita ni Tatay Basilio ang kabuuan ng labi na yon. Nang hilakbot ang tatay, hikin na ang katawan. Pero nang magawi ang paningin ng Tatay Basilio sa mata ng sanggoy, nakita niya na nakabuka lamang ang mga mata. Sariwang-sariwa na animoy hindi patay. Kinalabik niya si Lolo at sinabing ang mga mata nakabuka nun. Baka umano magitiyanak na naman ang sanggol na ito. Sa pagkakataon yon ay nawala ang pagiging seryoso ng Lolo. Hindi napigilang matawa kahit paman sa noong sitwasyon. Ano ka ba? Anong sabi ko kanina? Na maaaring ang pakay namang kukulam ay matagi ba? Yan, nakita mo na. Gawa yan o. Pang-ulam ang mga mata ng sanggoy. Hindi bertud. Pwede umari ka bipo at huwag kang matakot. Ikaw mismo ang kukuha. Mga alahating oras na lang. 12:00 na. Mungkayo ni Lolo nun. Kadad namang nagdumiri si Tatay Basilio. Hindi niya umano maapin na gawin ang pagkuha sa tuway-tuway na yon. Bukod sa napakabaho, nakakakilabot din naman o. Ang sabi naman ng Lolo ay walang mangyayari sa kanya. Ang kukuha kasi ng mutya ay ang mismo magtatablay nito. Dahil kapag si Lolo ang kumuha, si Lolo binang susubok sa kung anong nilalang ang sakaling nakabantay sa sanggol na yon. Mas lalong natakot si Tatay Basilio. Panay bitaw pa ito ng mura at ang sabi dapat hindi na lamang siya sumama nun. Inagalitan naman siya ng lawyer. Matapos daw ng pag-uusap nila at nagpasundo ay aatras na lamang dahil natakot si Tatay Basilio nun. Namulit pa umano nang malaman kung ano talaga ang mutya at kung saan kukunin. Pero sa aktor, nabad na lamang bigla. Nakaramdam ng pagkahiya noon si Tatay Basilio. Kung kaya naman nilabanan niya na lamang ang takot at pandibiri nun. Siya na ang nakabumad niyon sa samgol at inaampin niya ang hudyat ni Lola Sigel. Nakita ni Tatay Basilio si Lola na wari ba'y agresibo nun. Nakahawak pa sa tangkil na itap na animoy mo'y pinaghahan ba ang tadain. Ito naman ang mas lalong nagpatindi ng pensyon ni Tatay Basilio. Hanggang sa maya-maya pa, ay may naulinagang mahinang tinig ang tatay. Tunugbiit na wari patungo sa kinaroroonan milanan. Ay, ano yan? Tanong ni Tatay Basilio sa Lolo. Aw sabi na mulang Lolo ay wag na umanong pansinin. Basta pagsapit ng 12:00, simulan na umano ka agad ang dalawang tuhod ng batang yon. Tumango lamang si Tatay bilang pagsang-ayon. Malamig man ang simoy ng hangin pero si Tatay ay pinagpapawisan. Paulit-ulit niyang pinititigan ng mga mata ng bata. Para daw kasing gumadalaw yan. At wari sumisipat sa kanya. Pinapapikit pa ito ng tatay pero dumidilap ng kusa ang mga mata. Tapos ay may nararamdaman si Tatay Basilio sa bibig. Nawari ba'y humihina o mano ang bangpay ng sanggol na yan. Daddy, hindi ko na kaya pre. Buhay you. Buhay malang tayo tay. Uwi ka pan Tatay Basilio na. Ang sabi ng Lolo ay natural lamang daw yan dahil palapit na ng palapit ang 12:00. Kapag wala daw ang bantay ng nilalang ang sanggol, maaaring may sasapi umano sa bata. Yun ay upang hadlakan sila sa pagkuha ng mutya. Pero sa tingin lamang niyon. Pero posibleng mangyari lalo't may pahiwapig ng labinon. Yung pinig, parami ng parami. Hindi lang tinig na wari biik. Meron bing hele na animoy
galing sa nagsusumamong kaluluwa. Maliban pa diyan ay may humahalakak din na tume-echo pa ito. Makinig ka sa akin. Sa oras na makuha mo ang 2 tuway-tuway, tumakbo ka ng mabilis hanggat nakakaya mo. Doon ka pumunta sa ilog. Kapag napatawid ka, ligtas ka. Pero kapag naabutan ka, maaaring may mangyaring hindi maganda sa'yo. Alam mo naman siguro ang nangyari sa akin nung kinuha ko ang butsyangkus ng batis, di ba? Asaan mong ganun din ang mangyari dito? Ang hindi ko lang alam kung mas masawi pa ba gawan. Dahil't nararamdaman naman noon ni Lolo na may umaaligid na sa kanila. Isang aswang. Maliban pa diyan ay may mga lamang lupa bim. Palisto dapat tumana sila. 10 minutos na lamang. 12:00 na. Dagdag pa nito, kapag bumukado ang bibig ng sanggol at dumipa ang kamay niya, hudyap ito na oras ng kunin ng tuhod. Si Lolo na umano ang bahala sa pagligpit sa labi. Basta tumakbo lamang ng mabilis si Kapay Basilio. Bala naman niya ang kanyang taman. Kaya maaari niyang protekta ng sarili kung sakaling may bubuwad sa kanilang nirelar. Ang problema, si Kapay Basilio. Dahil bukod sa wala pa itong taman, wala pa rin itong karunungan. Inihanda na ni Kapay Basilio ang kanyang patalim at nakaumang na rin ito sa may tuhod. Ilong sablit damang ay biglang gumalaw ang mga paa at mga kamay ng baga. Duwi pa ito kasabay ng pagbuka ng kanyang bibig. Pagkatapos marinig ni Tatay Basilio ang hudyat na kunin ng mutya na yon, kaagad inalis ng tatay ang tuhod ng sanggol. Nagmakuha niya ang 2 tuway-tuway, ay walang sabi-sabing tumakbo lang mabilis si tatay. Walang pinatutunguhan ng pagtakbo. Pa-ekis-ekis at nagkabangga-bangga pa sa mga puno noon. Habang papalayo sa lugar, pansin ni Tatay Basilio na tila ba may sumusunod sa kanya. Isablik niya naman yung sinipat at ganoon na lamang ang pagkagulat nito. Dahil ang sumusunod sa kanya ay tila ba parang dambuhalang ibon noon. Sumisisid-sisid pa ito sa kanya at daman ni Tatay Basilio ang malakas na hangin na likha ng pakpak nito. Panay ilab naman si Tatay Basilio nun. Kasabay nito, sinusumbit niya rin ang nilalang ng patalim. Hanggang sa nakarapin na siya sa ilog, kadad nakatawid sa kabila. Dito nang huminto ang tatay. Noong mga sandaling yon ay tinapanaw niya ang kabilang banda ng ilog na yon. Wala namang tao. Wala din siyang nilalang na nakikita noon. Pero ganoon na lamang ang pagkawindang ng aking ama. Dahil may lumundag sa kanyang harapan na galing sa may himpapawid. Alam niya sa sarili niya na ito yung sumusunod sa kanya kanina pa. At yun ay walang iba, kundi sa aswang. Neblokad ito palapit sa kanya habang unti-unting tinitiklop ang malapad na pakpak. Lagan yung tao ito. Isang babaeng nakahubot-hubad. Walang pag-aalinlangang hinarang ni Tatay Basilio ang kanyang pataliva. Pinag-aralan niyon maigi kung anong gagawin sa kanya ng nilala. Hanggang hindi pala. Muli namang nagsalita ang nilalang. Iginiit nito na ibigay sa kanya ang mutya. Pero nang laban si Tatay Basilio, nang malamang napakasukal ng lugar at wala siyang matatakbuhan ng maayos. Inamban niya ng pagsaksak ang aswang, pero napakabilis nitong gumalaw. Nakakaiwas kaagad at gumagante sa kanya ng pagsakmal nun. Kaswal lamang ang pakikipaglaban ni tatay na aakalain mong patas lamang sila ng nilalang na ito. Hanggang sa maya-maya pa napuruhan ng Tatay Basilio ang tagiriran nun.
Dahil lang mabilis itong kumabig at lumayo sa kanya. Sinundan niya ang nilalang pero bigla na lamang itong naglaho sa dilim. Napaupo si tatay sa bato at napapaisip na hindi naman pala mababagsik ang aswang. Taliwas sa kanyang narinig sa tatay na bukod sa mabilis sa mga ito, ay malakas din. Hindi bumalik si Tatay Basilio sa sementeryo. Sa halip ay umuwi na lamang siya sa bahay. Pero nang makarating sa tahanan, ay naroroon na ang lolo si Kel. Nakadikwatro pa umano ito habang nakabungad sa hagdan. Nakangiti na wari tuwang-tuwa habang nakikita si Tatay Basilio noon. Tay, hindi magandang biro yun, tay. Sabi mo sa akin kapag nakatawid ako ng ilog, ligtas na ako. Tumawid ako. Sumunod din yung aswang sa akin. Bulalas ni Tatay Basilio noon. Ay naman kay lolo, natural umano na makakatawid ng aswang. Hindi naman bantay ang aswang sa mutya. Kung lamang lupa pa ang nakahabol sa kanya, siguradong mapapahamak siya noon. Pero dahil nakatawid nga si tatay ay ligtas naman ito. Sa oras kasi umano na makatawid dito, doon naggagana ang bisa ng mutya na yon. Nakita niya umano ang aswang at maiging ang hinamak siya nito nang masubukan niya umano kaagad ang bisa ng gamit ng mutya na yon. Hindi ba umano nagtataka si tatay nun? Naguguluhan si Tatay Basilio nun. Hanggang sa nagpatuloy sa pagsasalita si lolo. Ayon dito, ang aswang daw ay hindi kayang matapatan ng isang normal na tao lang. Pero dahil may taglay na tangan si Tatay Basilio, nagawa niya itong maungusan. Dinukot ni Tatay Basilio ang dalawang mutya sa bulsa. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil umuusok umano yon. Parang sobrang init pero hindi siya napapaso. Hanggang sa maya-maya pa'y nawala na lamang ang usok nun. Tumingkad ang kulay ng dalawang mutya. Nagsabi si lolo na hahawakan niya umano ito. Nang mahawakan ay sinabi nitong malakas ang karga. Isa umano ito sa tangan na hindi na kinakailangan pang dasalan. Natural na umano sa mutyang yon. Ang lakas na hindi kukupas. Ang problema nga lang umano, kapag ginamit ito sa masama, lulukubin ng kasamaan ang buong pagkatao ni tatay. Napakadelikado umano nito at dapat ingatan, huwag umanong paghiwalayin ang dalawang tuway-tuway na yon. Dahil walang bisa ang isa, kung walang isa nun. Muling nagtanong si Tatay Basilio kung anong bisa nito. Kung ano ang abilidad na kayang ibigay nito sa nagmamay-ari. Ayon kay lolo, hindi umano ganon kadali magkaroon ng sakit ang merong tangan ng tuway-tuway. Yung kabal umano kung alam ni tatay, pampatibay ng katawan. Maaaring tablan ng baril, itakat kung ano pa. Pero hindi ganoon kalakas ang pinsala nun. Pagtiwala lamang umano sa gamit at dapat ay may sapat na tapang. Sa pagpapatuloy ni lolo, kapag nawalan umano ng tiwala sa gamit ay mawawala ang bisa nito. Kahit gaano kahina ang katunggali. Sa oras na mapangunahan ng takot, kusang bababa ang bisa ng mutya. Ang pagkatakot o anumang agam-agam, indikasyon ito na walang tiwala sa gamit. Pero kapag buo ang paniniwala, kahit gaano kalakas ang kalaban ay hindi matitibag ang sino mang nagtataglay ng mutyang yon. Maliban na lamang kung ang katunggali, alam ang kahinaan ng gamit. Isa pang bisa umano ng mutya ang kaalaman nitong kumilapis ng tao. Maging ang mga bagay na mahirap ipaliwanag, matutukoy ito ni Tatay Basilio. Napangiwi ng bibig si Tatay Basilio. At dahil sa kanay parang hindi naman kapani-paniwala ang mga sinabi ni lolo. Pero mariing sinabi nito na pwede umanong subukan ni Tatay Basilio ang mutya.
kung mahipagdiduda pa ito. Tumayo ang lolo at naglakad patungo sa likuran ng bahay. Pinasunod naman ito ni Tatay Basilio. Niladay sa sangkaran ng dalawang tuway-tuway na yan. Maya-maya pa ay narinig ni Tatay Basilio na nagmumuni-muni ang lolo. Hindi nakaila sa kanya na nag-uorasyon ito. Bumunot man itak. Tinabtad ang dalawang mutya. May malaki ang mga mata ng tatay. Kitang-kita niyan hindi man lamang natalusan ng tuway-tuway. Tumatalbog ang itak. Matapos noon ay kinuha ng lolo ang lampara. Sininbialam ni siya at pagkatapos noon ay ipinapatan isang tuway-tuway sa usok na yan. Sa maniwala man tayo o sa hindi man lamang pinatamaan ng usok ang tuway-tuway. Ayon pa kay Lolo Siquel, ang pagpapausok ang isa sa pinakamabisang pagkilatis sa tanan kung buhay ba o hindi yan. Nakikita mo naman, di ba? Pinalong usok, hindi man lamang nanitimang tuway-tuway. Medyo mabaho nga lang. Hugasan mo ito pagkatapos. Amoy patay pa eh. Ayon pa kay Lolo, para makonvince man na preda si Tatay, ay kunin niya yung bato sa paanan ni Lola nun. Itapat niya umano sa usok man. Nang ginawa ito ni Tatay ay bigla na lamang nanitim ang batong yan. Makikita niya na umano ang kaibahan. Pagkatapos nito ay nagpaalam na si Lolo na magpapahinga na umano siya. Hindi nakapagsalita si Tatay Basilio. Napapailing na lamang ito sa sobrang mangha. Totoo at hindi siya maaaring magkamali sa kanyang nakita. Ibang-iba talaga ang presensya ng mutianan. Naalala naman ni Tatay Basilio yung labi. Napanun niya sa lolo kung anong ginawa niya dito. Ang sabi ni Lolo, ibinalik niya sa himlayan pero kinuhanan niya ang mata at ikinago yan. Baka kasi makuha ito ng mangkukulam. Babalikan pa daw niya yon kinabukasan para selyuan ng semento. Baka naman kasi tamayin ng aso ang bangpay. Lalo ba't bato lang ang itinabon niya sa butas na yon. Makalipas na nilang araw, wari bang nagkaroon na ng malalim na interes ang Tatay Basilio sa karunungan. Kung noon ay binabaliwala lamang na ito, na yun ay nagmistula na rin siyang parang si Lolo. Kung ano-ano na lamang ang tinapano, partikular na sa buhay na salita. Ang sabi naman ni Lolo Siquel, ilang orasyon lang ang kailangang matutunan ni Tatay Basilio. Dahil ang taman niya, hindi naman literal na dinadamitan ng orasyon. Buwan ng lumipas, unti-unting natutuklasan ni Tatay Basilio ang bisa ng gamit. Totoo ang mga sinabi ng Lolo Siquel. Maniwala man talo sa hindi. Sinubukang hiwain ni Tatay Basilio ang kanyang paa. Napanipi na lamang ang tatay nun dahil hindi siya nasugatan. Hinaasar niya pa ang patalim para makasigurado pero hindi talaga tumakalaw na. Bakit hindi mo ilabi sa sangkalan? Yung kamay mo at ito tagtari mo yung kamay mo gamit yung itakong may karga. Hindi ako nabibiro. Para talaga maging bona yung tiwala mo sa gamit mo. Sabik ni Lolo Siquel nun. Bigla namang napawa si Tatay Basilio. Natuwa siya sa mukha ni Lolo. Umandar kasi ang kapiyuan nun. Huwag na tay. Malay niyo maputol. Maigi sigurong kumuha kayo ng tuba dahil gusto ko makipag-inuman sa'yo. Nagulat lamang si Lolo Siquel noon gawa ng hindi naman uminom si tatay. Ang sabi naman ni Lolo ay papayag siyang makipag-inuman dito kapag sinubukan ni tatay na tagain ang kamay niya. Nahamon si Tatay Basilio sa mga katagang yon. Lalo pat dagdag ng lolo ay wala daw tiwala si Tatay Basilio sa kanyang gamit. Kung kaya naman kinuha niyang itak, nilagay ang kanyang kamay sa sangkalan at kaagad bumuelo ng pagtaga. Malangwe.
Mi fel. Ako po si Luis, tubong masbate. Pero nang mag-itad ako ng 15 taong gulang, ay yumipat kami ng Panay. Early 90s iko nangyari. Ito ay dahil namatay ang tatay ko. Isa siyang biyasang manggagamot. Maraming napatunayan, maraming natulungan, pero marami ding kalaban. Oo, at manggagamot ang tatay ko pero isa din po siyang mangkukulam. Presentable sa mga may karunungan at sa lahat ng mga taong naniniwala sa mga bagay-bagay na hindi pang karaniwan. Lalong-lalo na sa mga manggagamot o albularyo. Ang mga albularyo ay may kakayan din na mangkulam. Sino man bito ang hindi sumasang-ayon, nasa sa inyo na po yan. Ang mga pamamaraan ng bawat panid ay mga inkantasyon na siya namang maihuhubog natin na ito ang kabuang konsepto ng isang mangkukulam. Walang pinag-iba kumbaga. Ang tatay ko noon ay nagkaroon ng palabang kapwa albularyo. Bali ang dahilan nito ay ang paglipat lamang ng pasyente dahil sa kawalan ng tiwala sa isang albularyo na iyon. At ang pasyenteng ito, lumipat na sa tatay ko. Dito nagkaroon ng bangayan. Wala pa namang inamin ng pasyenteng yun na nanggaling siya sa ibang manggagamot. Kung kaya't tampanpi ang tatay kahit ramdam niyang may orasyon sa katawan ng nasabing pasyente. May mga tao ginaman kasing marunong ng orasyon at sinusubukang padalingin ang sarili no. Naumawa ka na ng tatay ko. Nagkalubag-lubag ang bawat pamamaraan na siya namang dahilan kung bakit namatay ang pasyente yon. Nalaman ito ng unang albularyo. Nagalit ito at inisip na baka inaagaw ng tatay ko ang pasyente na ito. Kahit anong paliwanag ng padre de familia ay hindi siya pinaniniwalaan. Basta na lamang noon nagkasakit ang tatay na maluba. Pero bago mangyari yon ay gabi-gabi siyang puyat. Laroroon lamang ito sa silid gamutan. At may kung anong pinagkakabalaan at panay tawag ito ng mga salita na hindi marintindihan. Isa na yung paglalaban sa kapwa albularyo sa ilalim ng kumbate espiritual. Ladamay ang kapatid ko na si Ate Ason. Gawa ng marunong na rin ito at pinutulungan ni si tatay. Kamuntikan itong mamatay kung hindi lang nagawan ng paraan. Pero matapos ang lahat, lumikas kagad kami ng lugar. Dalawa lamang kami magkapatid. Si Ate at ako. Siyang binubuhay naman noon ng nanay Estela sa palay. Bilip na bilip ako na. Gustong gusto ko nung ipaghiganti ang tatay ko. Maliban pa dyan, malaki ang panghihinalang ko noong gawa ng maayos ang pamumuhay namin sa Masbate. Maliban sa paghihinabis ay naroon na rin ang panghihinayang. Itong si Ate Ason Sir Seth. Hindi siya pipigil hanggat hindi niya umano nadadandi ang aming ama. Malayo man umano kahit na sa tawid ng dagat pa ito. Kaya niya umanong gawin ang pagpatay sa pumatay sa tatay namin. Gabi-gabi siyang wala. Nag-aanala na ang nanay dahil nga baka may kung anong mangyari. Kasalukuyan kaming nakatira sa bahay ng lola at lola ko sa side ni nanay mo. Malaking bahay ito. Sa bandang bukiran ito ng Rojas. Katagalan noon ay nakikita kong parang baliw na si Ate Ason. Buhaghag ang buhok dahil hindi ito naliligo na para bang napapabayaan ng sarili. Ang nanay Estela, walang nagawa kung hindi ang hayaan na lamang. Kahit anong payo na wag na nang hamakin pa. Dahil baka namula ang gulo pero hindi nakikinig si Ate. Hanggang isang hapon, lumapit sa akin si Ate nun. Sinabi niyang tapos na umano ang paghihiganti niya. Patay na umano ang kumatay sa tatay. Tinanong ko kung ano ang ginawa niya. Ayon sa ate ay sinumpa niya umano
buong pamilya umano nila ang mamamatay. Yun naman kasi umano ang gusto ng angkan na yon. Wala akong naisagot noon kay ate. Oo, at natuwa ako dahil nga nabigyan na ng katarungan ng pagkamatay ni tatay, pero sa tono ng pananalita ng kapatid ko, parang hindi ko na siya kilala. Napakalayo na niya sa ate ason ko na napakabait at mapagkumbaba nun. Naging manggagamot si ate nun. Walang pagadlang si nanay dito. Dahil sa paniniwala niya na namanan ni ate ang taglay na katangian ng tatay, pati ang ugali. Ako pa ang nagiging kaakibat ng kapatid ko. Lahat ng mga kinakailangan niya, ako ang nag-aasikaso noon. Tumatanggap po ang ate ng pera. Pero sa mga nagkukusang loob lamang at walang sapiritan. Pero minsan lamang ako nakakita noong ng pasyente na hindi nag-aabot ng pera. Kadalasan, nagbibigay talaga na siya namang dahilan kung bakit ginawa na lamang ni ate itong pangkabuhayan. Nagtayo kami ng tanggapan noon. Nasa gilid lamang ito ng bahay ng abuelo ko. Hanggang sa parabang umasenso kami bigla. Oo, tama kayo nang narinig. Dumami ang pera ni ate. Kung susumahin ay napaka-imposible ito gawa ng hindi naman madalas nagkakaroon ng pasyente. Hanggang sa isang araw, Sir Zat, natuklasan ko, nangungulam si Ate Aswan. Tumatanggap ng utos mula sa mga taong lumalapit sa kanya na may kagalit at ipinapakulam o ipinapabarang yon. Sinubukan kong sitahin si Ate Aswan. Kako, hindi na tama ang ginagawa niya. Tanggap ko naman na malaki ang pinagbago ng kanyang ugali, pero yung manakit ng tao para pagkakitaan, hindi na tama yon. Oo, at wala namang puwang sa Diyos ang ganitong gawain, pero para bang pinapalala ng kapatid ko. Ang sabi niya sa akin ay wag umano ako mag-iingay. Lahat umano ng gusto ko mabibili niya. Huwag lang ako maingay nun. Gusto ko siyang isumbong kay Nanay Estela, pero natatakot ako na baka ito pa ang maging dahilan para mabunyag ang pinagagagawa ni ate. Nagbulag-bulagan na lamang ako. Isang beses, may lumapit sa kanya mag-asawa. Sa natatandaan ko ay hapon yon. Nag-aagaw ng dilim at liwanag. Kasalukuyan akong nasa biranda ng tanggapan at naririnig ko ang pag-uusap nila noon. Ayon sa babae, meron umano siyang ipapakulam. Kapatid niya lang dahil hindi pumapayag sa isang kasulatan patungkol sa lupa noon. Gusto niya itong mamatay. Habang nakikinig ako noon, lahat ng balahibo ko sa katawan nagtayuan. Isipin niyo, sariling kapatid ipinapatay. Tumanggi pa si ate. Narinig kong sinabi niyang sa iba na lamang ipagawa ang kulam. Pero nang mag-alok ng malaking halaga ang mag-asawa, pumayag ito. Gustong-gusto ko na noong sumabat, pero pinili kong manahimik na lamang. Kutsain niya na ako. Tatanggapin ko yon. Dahil posible pa yung mapigilan kung humarang lamang ako. Matapos ng pag-uusap na yon ay umalis na ang mag-asawa. Pumasok si ate sa silid gamutan niya. Nakita kong hawak nito ang brown envelope. Alam kong salapi ang laman noon at alam ko ding napakalaking halaga noon. Pinikit ko na lamang yung mga mata ko, Luis. Gawin na lang natin yung trabaho natin. Wika ni ate. Tumango ako noon at nagtanong kung anong ipapagawa niya. Ang sabi ni ate ay kumuha daw ako ng mga putik. Ang mga putik na ito ay yung mismo sa kung saan ito ang dinadaluyan ng mga dumi mula sa lababo namin noon. Nagtalong ako kung anong gagawin niya dito. Ang sabi niya, kumuha lamang umano ako. Mga isang lata ng sardinas. Malalaman ko umano ang gagawin niya sa oras na manood ako sa kanya.
Matapos kong marinig ang mga sinabi niya ay kaagad akong kumuha ng putik. Medyo umaambon pa nun. Inabot ko sa kanya ang lata na may laman. Pinasarhan niya ang tanggapan. Papag nakawayan yung tanggapan na ito. Maabot nga lang ang bumungan kung tatayo ng maayos kasi nga mababa lamang yon. May isang silid ito kung saan kortina lamang ang naghihiwalay. Pumasok doon si ate. Ako naman ay nasa tanggapan lang. Ang pinagkakaabalahan ko noon ay ang paggawa ng bayong nagawa sa buli. Ito kasi ang pinagkakakitaan namin noon. Bayong, banig at mga ratan. Doon ko nga lang ginagawa sa tanggapan gawa ng mas malawak ang papag noon. Nakikiramdam lamang ako kay ate. Hanggang sa bumuhos ang malakas na ulan, pero namumutawi sa puntong yon ang mga sinasangbit ni Ate Ason na mga orasyon. Tila ba nilakasan niya talaga at sinamantala ang ingay ng pagpatak ng ulan sa lugar. Sinilip ko ito. Napatakit na lamang ako ng bibig nun. Hubot-hubad ang ate ko. Nainggit tuloy ako sa kanya, Sir Seth. Ang totoo, binabay po ako. Nakalood si ate. Ang nasa tapat niya, isang bungunang hayop, isang bungunang tao. Yung putik na nakalagay sa lata at 2 kandilang kulay itim. Nakapikit ang kanyang mga mata. Bumubuka ang bibig habang kinukumpas ang 2 kamay. Nanlilumahid na sa pawis si ate ngon. Napakainit, kahit na umuulan naman. Nakapagtataka. Basta sobrang alinsangan doon sa loob, tapos para bang napakahirap huminga. Parang may sipon na kakaumpisa pa lamang. Ilang saglit lamang noon, naiintindihan ko na ang mga katagang binibitawan ng kapatid ko. Para bang may kinakausap ito. Hanggang sa kumuha siya ng patalim. Hinawakan niya ang patalim na ito at biglang hinila. Nagkaroon ng sugat nun. Pinatak niya ang sugat sa mga palad niya sa bungo ng hayop at sa bungo ng tao. Hindi nalingid sa kaalaman natin kung para saan ang bungo na yon. Naipaliwanag na ito sa ibang mga kwento dito. Pero ang pinagkaiba lamang, may bungo ng hayop si ate nun. Galing ito sa asong kulay itim na pinatay niya noong kasagsagang isinasagawa niya ang paggante sa pumatay sa tatay namin. Hindi ko alam kung para saan ito pero madalas niyang isinasabay sa bungo ng tao kapag may ginagawang pagpapadaot si ate. Matapos lang nun, nanlaki ang mga mata ko. Biglang umitim ang mga mata ng kapatid ko nun, na para bang hindi na siya si ate. Yung patalim, dinampot niya. Tapos ay kinuha ang lata ng putik, sabay tapat sa kanyang bibig. Halong pandidiri at kilabot ang nararamdaman ko nun. Ininom o kinain niya ang putik na ito. Sinaksak niya pa ang kanyang palad. Kitang-kita ko talaga yon. Pero tila ba walang-wala lamang yun sa kapatid ko, na para bang nasisiyan pa ito sa pinaggagawa niya. Ilang saglit lang ay inhipan niya ang mga kandila, dahilan para mamatay ang mga yon. Nagbihis ito at lumabas na ng silid. Laking gulat ko gawa ng napakalinis niya tingnan. Parang walang nangyari. Kalmado lamang ang ate tapos wala siyang sugat sa palad. Nakatitig pa ito sa akin habang nakangiti doon. Ang sabi niya, nakita ko ng ginagawa niya. Yun umano ang barang sa putik. Nakaanib umano sa kanyang katawan ng biktima. 2 pantok umano ang ginamit niya. Kaya imbis na presensya lamang ang makukuha niya, pati kaluluwa na talaga ng biktimang yon. Dahil umano ito sa 2 uri ng buho.
Huwag umano akong magtaka kung walang putik at sugat siya nun dahil ang nakikita ko umano kanina ay hindi siya, kundi ang biktima. Lalaki umano yon. 3 araw lamang umano ang tagal. Hindi na gagaling yon dahil nilagyan niya ng bakod ang katawan. Ito yung pagsaksak niya sa kanyang sariling palad nun. Sumpa umano yon na kahit sinong albularyo o mangkukulam ay walang makakapagpapagaling. Hindi din ito matutukoy kung sino ang may gawa. Umiling naman ako noon at sinabi ko na ang nakikita ko kanina ay hindi yung biktima. Bagkos ay isang impakto ang nakikita ko noon. Marunong ka naman sa panggagamot at ibang paraan, Luis. Bakit mo pa tinatanong yan? Siyempre, hindi mo makikita yung biktima. Yung makikita mo, yung gumapos sa biktima para dalhin sa katawan ko. Bakit ka natutuwa, ate? Masaya ba yung gawain yan? Pinagmamalaki mo ba? Tingin mo, moral na sumasang-ayon ako. Hindi. Pagpatayan, ate. Labag sa Panginoon yung gawain ito pero pinapalala mo pa. Hindi nagsalita si ate matapos kong sumagot nun. Lumabas ito ng bahay. Umaga na nang bumalik. Ganon pa din si Ate Ason. Tumutungo sa sementeryo na siyang ginagawa niya gabi-gabi. Makalipas ng 1 linggo, nautusan ako ng nanay ko noon na bumili daw ako ng mga sangkap para pangtina o pangkulay ng gagawing banig. Napadako ako sa may sentro. Sa hindi malamang dahilan, nakita ko ang mag-asawang lumapit kay ate ko makailan. Naroroon ang mga ito sa isang bahay. Napakiwari ko'y may lamay doon. Bigla akong kinabahan. May kutob ako na maaaring ito na ang kapatid ng babae. Napakalupit. Nakilamay ka pa. Ikaw nga'y magpabarang, di ba? Yung gilid o labas ng bakuran ay talipapa. Kung kaya't nagkumpulan doon ng mga marites. At syempre, kasama na ako doon. Naririnig ko ang bulong-bulungan ng mga tao sa labas ng bakuran. Masigla pa daw ang tao pero bigla na lamang umano itong nagkasakit at namatay kaagad. Lumaki umano ang tiyan nun. Suka ng napakabahong likido. Natural, barang sa putik yung ginawa eh. Ganun talaga mangyayari. Pagka-uwi ko noon ay may bisita na naman itong sa ate. Sa pagkakataong ito, isang babae na dalaga ang bisita niya. Magandang dilag na waribay anak ng isang banyaga o mistisa nun. Hindi naman ako nakiusisa pa. Baka pagalitan ako ng kapatid ko. Pero alam kong mamaya lamang ay malalaman ko ang kung anong sadya nito. Pansamantala ay doon muna ako sa bahay nila lolo. Kasama ko doon si nanay. Tinutulungan ko siya sa ginagawa niya. Habang nangyayari yon ay may sinabi sa akin si Nanay Estela. Ayon dito, mamamatay tao na umano si ate. Napakunot yung mukha ko nun. Sa pagkakaalam ko, walang idea si nanay sa iba pang ginagawa ng ate. Pero paanong nalaman niya yon? Kung kaya't nagmamaang-maangan ako nun. Lago ko na rin na parang walang alam at ipinakita kong tila nagulat ako. Talaga, Nay? Sa papanong paraan naman po yun? Ayon kay Nanay Estela, may lumapit umano sa kanya na isang albularyo. May reklamo. Sinabihan ng albularyo si nanay na sitahin niya daw si ate dahil nangkukulam ito. Ang sabi naman ni nanay, bakit hindi na lamang siya ang lumapit para pagsabihan yon? Pero ang sagot umano ng albularyo sa kanya, natatakot siya. Hindi niya umano alam ang pwedeng gawin ni ate. Ang buong akala kasi ng aking ina, hanggang doon lamang ang pangungulam ni ate sa naging kalaban ni tatay. Hindi ako nagsalita. Ang gulo ng isip ko nun.
May nakakaalam na palang ibang albularyo kay ate. Paano na lamang kaya kapag mas lumala pa ito? Baka matulad ito sa dati na nagkaroon na ng mga kalaban. Kinagabihan, bumaba ako ng bahay at pumasok sa tanggapan. Pero wala doon si Ate Ason. Nagtungo ako sa silid tulugan niya. Ito yung kung saan niya ginagawa ang kanyang kademonyohan. Wala doon ang mga kagamitan niya. Malakas ang hinala ko na isasagawa ni ate ang isa na namang kulam, pero sa ibang lugar niya gagawin yon. Hindi na ako mapakali nun. Kung kaya naman mabilis akong nagtungo sa may sementeryo. Alam ko naman kung saan laging pumupustit si Ate Ason. At doon ay nakita ko nga ito. Nasa pinakadulo. Nakapatong ito sa isang puntod at kasama niyo yung magandang babae. Lumapit ako noon pero hindi ko planong magpakita. Hanggang sa nakita kong may isa pa palang tao doon. Kilala ko ito. Dahil madalas ko siyang nakikita. Si Poltorero yon. Para bang binubuksan ng isang puntod. Nakurious ako kung kaya lumapit pa ako. Abay hindi nga ako nagkakamali. Binubuksan niya ito. At kung hindi din ako nagkakamali, bagong libing pa lamang ito. Gawa ng bago pang semento. Nakakarimarim ang mga sumunod kong natungayan. Inilabas nung lalaki ang kabaong. Binuwat ito na para bang sobrang gaan ng labi at pinatong sa may bandang itaas. Sumabog sa lugar ang amoy ng formalin. Binaklas ang barong maging yung slacks na suot nito. Nakahubot-ubad ang patay. Isa yung matandang lalaki. Nag-uusap sila. Inabutan ng pera noong babae yung si Poltorero. Tapos ay narinig ko ang sinabi nito na huwag umanong ipagsasabi ang gagawin nila. Para namang asong napakaamo ng lalaking yon. Hanggang sa ilang saglit lang, tinirikan ng kandilang itim ni ate ang uluhan ng patay. Tapos, binulungan niya yon. Napamura ako. Alam ko ang ginagawa ni ate nun. Kulam na bulong sa patay. Ito ang pinakadelikadong kulam sa lahat. Ang bulong kung saan mauubos nito ang angkan ng kung sino ang isinalang bilang biktima. Sumpa ito na ang tanging pangputol din ay ang pagbulong din sa patay. Pero sa kaparehong labi. Galit na galit ako nun. Gusto ko nang lumapit pero pinili ko pa rin magtago. Matagal bago natapos ang pagbulong na yon. Hanggang sa ilang saglit lang ay pinaligpit na ang labi na ito. Ang masaklap dyan, sa ibang puntod nila nilagay ang patay. Nagbukas pa ng isang puntod doon at inilipat ang labi na yon. Ang kabaong lamang ang isinaoli, Sir Seth. Isang pahiwatig ito na iniiwas ni ate na maputol ang sumpang yon. Nalaman ko ang pamamaraang ito kay tatay. Minsan na kasi siyang nagkwento sa akin dahil nga nagtanong ako kung ano ba ang pinakamalakas na kulam. Ay naman kay tatay, bituka umano at bulong. Parehas lamang umano ng konsepto yon. Ubusan din ng lahi, pero iba't ibang klase ng tama umano. Iisang sakit lamang kasi ang sa bituka samantalang ang bulong naman ay iba-iba nun. Iba-ibang sakit ang dadapo pero lahat ng yon ay ikakamatay. May mababaliw, magpapatiwakal, may babangungutin, may mamamatay sa isang sakuna, at marami pang iba. Nung papaalis na sila, pasimple akong sumunod at nung naghiwalay sila ng landas ay lumapit ako kay ate. Galit na galit akong sinabi sa kanya na sumosobra na ito. Nakakaraos nga kami. Sobra-sobrang grasya ang dumagsa. Pero hindi galing sa mabuting paraan.
Ate, hindi lang isa yung papatayin mo. Buong angkan. Kahit yung huling dubong na nanalaitay sa kung sino yung bibiktimahin. Damay yun. Naisip mo ba kung gaano kadami yun? Naisip mo ba yung mga pinagagagawa mo? Naisip mo ba yung mga pamilya ng pinapatay mo? Matapos kong sabihin yon, sinampal ako ni ate. Ayon sa kanya ay wag na wag ko umano siyang sumbatan. Hindi ko umano alam ang pinagsasasabi ko. May dahilan umano ang kliyente niya at sinang-ayunan niya umano yon. Ginahasa umano yung babae at hindi niya mahanapan ng katarungan. Saglit akong napaisip nun. Medyo mabigat nga ang rason pero hindi pa rin ako naging payapa matapos marinig yon. Marami ang madadamay kahit na isa lang ang nagkasala. Sinabi ko sa kanya na kung may balak siyang patayin ay dapat ang salarin lamang. Pero ayon kay Ate Asun, naniniwala siya na kung ano ang puno ay yun din umano ang bunga. Bali-balik na rin man umano. Ganun din. Nagkadimandaan pero wala umanong katarungan. Nagawa umanong pagtakpan ng kasalanan. Nang ibig sabihin lamang nun, pinagtakpan kahit yung buong angkan ng nanggahasang yon. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko na lamang pinatulan pa. Makitid mo mag-isip si ate. Iilan lamang ang may sala at ipagpalagay natin na yun lang mga nagsinungaling pero lahat ang hinukom ni ate. Nauna akong umuwi nun. Naisip kong pumasok na rin sa ganitong gawain. Hindi ko na kayang tigilan si ate sa normal na pamamaraan. Idadaan ko na ito sa kaparehang ginagawa niya pero sa matuwid na daan. Katulad ni ate, marami na rin akong alam tungkol sa karunungan. Minsan na rin ako nakapanggamot nun. Hindi ko lang ito pinapalabas na maigi dahil namumutawi sa akin ang pagbibigay pabor sa kapatid ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na ito palalampasin pa. Nagsimula ako noong magkarga ng pakaing talandro sa katawan. Hindi ko ipinapaalam ito kahit sino man. Naroroon ako sa bukid kung saan may maliit na lupain ng lolo ko na may kamalig na nakatirik. Dating tambayan niyo ng lolo, pero dahil sa katandaan, hindi na siya nakakapunta doon. Kinalaban ko ang ate ko, Sir Zep. Hindi ko siya kayang masumbatan. Mapigilan at ano pa. Kaya idadaan ko ito sa paraang ginagamit niya. Hindi ko naman kayang ibunyag ang pagkatao ko gawa ng pati kami madadamay. Napakahirap kong iisipin. Pero ito lamang ang napili kong paraan. Maraming beses akong nagdasal sa gitna ng gubat. Kada 6:00 ng gabi hanggang 3:00 na madaling araw. Isang seremonya ito sa kanan pero wala namang pinag-iba dahil pagkukulam din ng patutunguhan ko. Hanggang sa hindi ko inaasahan noon na habang pinapalakas ko ang sarili ko at pilit inaabot ang kayang gawin ng kapatid ko, magkakaroon pala ako ng ibang karanasan. Isasali ko na lamang dito ang patungkol doon. Papauwi na ako noon. Mga 4:00 ng madaling araw. Pagkatapos kong magdasal sa gubat noon pero nakasalubong ako ng isang tao sa landas. May karga na ang katawan ko kaya ang lakas ng pangdama ko noon. Batig ko kaagad na ang kasalubong kong tao noon. Ibang klase. Hindi naman mabaho gaya ng sinasabi ng iba na kapag may aswang ay mabaho at hindi din maalinsangan noon. Tsaka unang beses kong nakakita ng aswang noon kaya naikukumpara ko kaagad ang pananaw ko sa kung ano ito sa personal. Nang malapit na ito sa akin, huminto ito. Madilim kaya hindi detalyado ang mukha niya. Pero sa postura pa naman, alam kong panit ito. Medyo kinabahan ako noon. Oo't may karga ako pero hindi ko alam kung paano gamitin ito. Doon sa aswang na yon,
Nag-iisip talaga ako noon sa kung anong gagawin. Nakaharang ito sa daan at hindi tumatabi. Mala 3 lipa ang layo namin kaya naman binati ko ito. Pero hindi itinod sa retiron. Umiral yung pagkabinabai ko na para bang gusto kong siwigaw pero pinapanan ko ang sarili ko. Kao, lalapi ako. Umabante ako ng lakad kasabay ang pag-usal. Hanggang sa biglang inalak dito ang kanyang ulo. Dahilan naman para mapatakip ako ng bibig. Napakapanip talaga. Anong gagawin mo? Diretso niyang tanong ko. Hindi nagsalita yon. Hindi bin gumalaw. Parang karadapin ako. Basta patuloy lamon ako sa pag-usal. Hanggang sa kumabig sa tabi ng daan nun na para bang natakot. Napapitlag pa na animay may tumama doon. Diin ko na napagtanto na tumama ng talandro ko. Medyo tumapang na ako. Umabante ako at nung mapatapat sa kanyang kinaroroonan, tiniktigan ko siya maigi. Nagulat ako gawa ng hindi ko inaasahan na tao na ito. Tao na ang figura niya kumpara noong kanina. Matandang lalaki. Nakayuko lapang tapos hindi gumaganaw. Pasensya na po. Nagkataon naman sigurong magkasalubong tayo. Sana hindi na mangyari to. Wika ko na. Sabay lakad palis ng lugar. Totoo pa na talagang may aswang sa lugar. Akala ko kasi nasa malayo pa ito pero akalain mo ba namang makakasalubong ko yon? Tingin ko nga, dun binito nakatira banda. Sinisipat ko siya habang papalaiw ako nun. Hanggang naglaho na lamang yun na para bang bula. Maraming araw pang nakalipas. Hanggang sa napagpasyahan ko na nung isagawa ang hindi dapat. Nagantay ako ng pagkakataon. Hanggang sa may kinulam si ate. Isang matandang lalaki ang kinukulam niya. At ito ang namomo sa isip ko noon. Haharanin ko si ate. Gamit ang kinukulam. Alam ko naman ang bakod na pambulag ko ala hindi na ako mapikilala nun. Ipinaalam ko muna ito sa akin ina. Kahit papano ay may makakausap ako at magiging panatad din si nanay. Pinuntahan ko ang kinukulam ni ate noon na taga Kalibo. Napabiyahe palaga ako at labis na nagmamadali. Lakom ako ang impormasyon sa albularyong taga ron sa amin. Ito'y nagsumbong kay nanay na ng kukulam na si ate. Lang makarating ako sa lugar. Dali-dali kong kinausap ang pamilya ng binarang nun. Siyempre, papatanong sila kung bakit ako naroroon. Walang paligoy-ligoy kong sinabi yan sa Jacko. Kapoy kinukulam ang matanda at kung hindi ito magagamot, mamamatay. Alam ng pamilya ng mga panahon na yon na kinukulam ng matanda dahil naipapingin na nila ito sa albularyo. Kaso ay malakas umano ang kulam at hindi nakakasukol ang albularyong nilapitan nila. Itong kinukulam ay tawagin na lamang natin sa pangalang Rodrigo. Malaki ang lupain, pero napakapayap lamang ng pamumuhay ng pamilya. Malaman ko ang dahilan kung bakit nataroon ng kaalitan. May nakikipagsundo na grupo kay Manong Rodrigo. Tungkol ito sa lupain. Maliit na parte lamang umano dahil may itatayo ditong isang pasilibad. Kumbaga, nasali ang kapirasong parte sa proyekto. Pero tinanggihan ni Manong Rodrigo yan. Kahit pa nakalatab na umano ang plano sa proyekto ay wala umano siyang pake. Nagkaroon ng komisyon noon dahil dalit na dalit si Manong Rodrigo. At ito umano ang posibleng dahilan kung bakit kinukulam ang matanda nun. Maliit ang bahay ni Manong Rodrigo. May kasama ito doon na 2 apo at anak na lalaki. Kasalukuyan ako nung nasa beranda nila. Kinakausap ko ang pamilya para na rin maging kumbinsido ito dahil nakikita ko talagang mapagduda nilang pagtingin. Hanggang sa napapayag ko na noon naggamutin ng matanda dahil
wala din namang mapagpipilian ito. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nasa harap ko ng matanda habang umuusal pero ang nasa isip ko nun, kapag naipako ko si ate, ano kaya ang gagawin ko? Papatayin ko ba? Paparasahan? Sesermonan? Basta, ang gulo ng isip ko nun. Hanggang sa humingi ako ng pag-aalalay para sa matanda. Gawa ng ilang sandali na lamang ay ilalapat ko lang pagpako nun. Lumapit naman yung lalaki. At doon, isang hawak lamang sa noo at ihip sa muka ay umuko na itong bigla. Damang-dama ko ang presensya ng kapatid ko. Naroroon na siya sa katawan ng matandang yon. Alam kong kapag tumingala ito, ay may sasabihin na katagayon. Hindi man niya ako makikilala pero mapapatamaan niya ako sa oras na mag-usan ito ng tigalpo. Nagpuder ako noon ng malupit na tagaliwas. Yun na nga, nagsimulang magsalita ang matanda. Nakapikit pa ito sa una pero ilang saglit lang kasabay ng pagtingala ay ang panlilisik naman ng kanyang mga mata. Sino ka? Sino ka mapanghas na nagtangkang gumapo sa akin? Magpakilala ka. Uy ka nito. Kinalmahan ko ang sarili ko. Nailalarawan ko sa mga puntong yon ang itsura ni ate habang nasa ilalim ng malakas na gapos. Nakikita ko sa isip ko na nasa silid siya at nakaluhod pero walang mga kagamitan. Ibig kong sabihin, wala siya sa kasagsagan ng panggagamot o anumang pinaggagawa niya. Ramdam ko yon dahil hawak ko ang kaluluwa niya. Mukhang may mali. Ikaw ba dapat yung magtanong o ako? Ikaw ba dapat ang pabor o ako? Tandaan mo, nasa loob ka ng gapos ko. Ako ang may karapatang magsimula ng usapan. Tandaan mo rin na sa mga sandaling ito, hawak ko yung kaluluwa mo. At anumang gawin ko sa'yo ay pwede. Kaya tumahimik ka at makinig ka. Buwelta ko noon. Pero hindi umubra yun. Mas nagalit ito. Para bang gustong mangagat na ni Manong Rodrigo. Tumutulo pa ang laway nun. Sira-sira pa naman ang ipin ng matanda. Medyo may amoy pa na para bang gusto ko na noong sabihing dapat nagsipilyo pala muna ito. May kinuha akong 2 tangkay sa may sisidlan ko. Maliit lang. Inipit ko sa magkabilang kamay ni Manong Rodrigo. May kargang dasal ang mga tangkay. Spiritual na kumbate yon. Nakasiksik yon sa pagitan ng daliri at pinisil ko ng sabay yon. Napasigaw ito at kitang-kita ko ang pagsimangot na mukha niya. Mabuti at ito lang yung ginawa ko. Nararamdaman mo ba? Gusto mo pati sa paa? Kilala kita. Sa pagkakaalam ko, isa kang albularyo na ng kukulam. Wala namang pinag-iba doon. Kapwa pa rin mang kukulam. Maging ako ay isa na rin doon. Ason, may kapatid at nanay. Walang tatay. Namatay to sa kaparehong senaryo. Napatay ng kapwa may karunungan. At ang taong yun ay pinatay mo. Mabuti ang adikain mong paghihigante pero ang tuluyang pasukin ng ganito, parang hindi na maganda ata yun. Kung pwede, pakawalan mo sa sumpang tong taong to. Sabi ko. Hindi ka agad nagsalita ang may sapi. Nanlilisik ang mga mata at bumubuka-buka ang bibig nun. Damang-dama ko noon ang malakas na pagbasag. Pero hindi ito obra dahil napaghandaan ko ang lahat. Kilala ko si Ate Ason. Alam ko kung ano ang kapabilidad, kahinaan, at ang mga gusto at kaya niyang gawin. Kung ako sa'yo, ititikom ko na lamang ang bibig ko. Hindi obra yan niya.
Kaibangan lamang yung pinadadagawa mo. Baka sa'yo pa tumama yan. Hindi basta-bastang padaliwas ang kadlay ko. Posibleng bumalik ang ipapatama mo sa akin. O ulipin ko. Tatanggalin mo ang sumpa dito. Tapos mag-uusap tayo sa kung anong susunod. Ano? Para bang narima mo ang mukha nun. Bumagsak ang balikat at nagbuntong hininga. Kasabay ng pag-iyak. Sabi niya ay may mas malakas pa umano sa kanya. Hindi niya alam kung paano nalaman ang kahinaan niya dahil labis-labis naman siya nagkuoblingon. Napapailin ako. Tama naman siya. Walang makakaalam sa kahinaan niya pero syempre, hindi niya maintindihan yon. Dahil hindi niya alam na ang sarili niyang kapatid ang kaharap niya. Medyo naawa ako pero pinaminbiran ko na ang napadbisisyonan kong hakbang. Tapos mo na bang alisin yung sumpa? Oo o hindi. Bigla na lang naparanpa si Manong Rodrigo. Sa ilalim ng paghapos, alam kong nawawala sa sarili si ate nun. Miyayakap niya ang sarili, nagubad ng damit, na para bang sobrang arinsalan ng pakiramdam niya. Hanggang sa sinabi nitong natanggal na. Mabuti kong ganon. Mahal mo pala yung sarili mo eh. Pero ngayon mo lang naisip ang halaga ng buhay. Tandaan mo, markado na kita. Ipagpatuloy mo ang panggagamot mo. Pero kapag naramdaman ko na may ginagawa kang kabulastugan, hindi na kita palalampasin. Hindi napapantay ng pera ang halaga ng buhay ng isang tao. Huwag mong kalimutan yan na. Lahat tayo mga likha ng Panginoon. Aminado ako mali itong ginagawa ko para sa kanyang mga mata pero alam ko may gabay niya ako dahil alam niyang mabuti ang puso ko. Sana maging ganun ka din. Wika ko na. Sabay putol ng panggrapos. Ipinaramdam ko talaga kay ate ang nais kong iparating at punto. Para kahit papano, mamulap ito at hindi mabulag sa pera at malason ng kasamaan. Sinabi ko sa pamilya doon na wala na ang kulam. Kung may hindi pagkakaintindihan sa kanilang panig, inabas nila ito sa pag-uusap na maayos. Pinayuan ko din ng matandam si Rodrigo na kung hindi naman gaano kaimportante ang lupa na gusto, di pwedeng niya namang ibigay yon. Nakita ko kasang dokumento. Napakaliit na bahagi lang naman pala ang mababawas sa kabuang pagmamay-ari ng matanda. Yung pasilidad doon ipapatayo, eskwelahan. Sa puntong yan ay nakikita ko na ang mali. Yun yung pride ng matandang si Rodrigo. Pero syempre may karapatan naman para siya. Pero kung titimbangin, ano namang mawawala, di ba? Kabutihan naman ang ipinapatayo doon. Nakakasigurado akong hindi ang magpapatayo ng pasilidad ang nagpakulam. Kundi ang taong sigurong napag-utusan para isagawa ang plano sa proyekto. Umuwi ako kaagad. Inabutan ako ng pera pero hindi ko tinanggap. Ang sarap sabihin na maraming naipong pera sa amin na galing din sa kanakuhan ni ate. Nakarating ako sa bahay gabi na. Nakiramdam muna ako. Nagkatipidan pa nga kami ng nanay. Tapos ay pinapunta niya ako sa kusina. Ayon sa aming ina, umiyak daw si ate kanina at suwisigaw nun. Papaalis na daw sana siya pero parang nabaliw. Sabi ko naman kay nanay na yan, yun na ang mga sandalin may ginawa ako sa kanya. Dinano ko at sinuri, baka kasi ko napanan eh. Ayun nakapanana, hindi naman nagsasalita. Hayaan mo muna nay, ako nang kakausap din bukas. Kinabukasan nga'y tinungo ko si ate. Pero binasag ko muna ang karga ko sa katawan. Inalis kong lahat ng karga. Nakita ko si ating nagwawalis sa may gilid. Aga niya nagising. Tingin ko ay napakaraming trabahong natapos. Napakalinis kasi ng paligid nun.
Umabot pa yun sa tugkaran ng bahay. Ako naman ay nagkukunwari nun. Nagulat pa ko no. Kako, anong nakain niya? Tumindig ng maayos ito at tumingin sa akin at ang sabi niya, maligo umano ako. Sumama ako sa kanya. Magsisimba kami. Siyempre nagulat ako. Ano daw? Yung reaksyon ko, na kinukumpas pa ang kamay tapos ipinapakita ko talagang katarayan ko nun. Nagkibit balikat pa ako. Anong nangyari sa'yo ate? Ang bait mo. Magsisimba talaga. Hindi ka kaya masunog doon. Hampasin kita nitong walis ko eh. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Sabi maligo ka at magbihis magsisimba tayo. Kahit papano, aabot pa tayo sa huling mas eh. Sobrang tuwa ko nun. Tumatalab ang ginawa ko. Hindi ko naman talaga siya papatay nun. Tinakot ko lang. Ang ikinababahala ko lamang ay kapag natuklasan niyang ako pala yung kalaban niya. Kaya nga hindi ko binalikabad ang karga ko nun. Para bang magkakasakit ako gawa ng iba talaga ang epekto kapag inalis ang poder. Sobrang bigat ng katawan. Laging pagod. Tapos madali ako mapikon. Naging mabuti si ate. Inabot niya ng ilang araw. Linggo, buwan at taon. Hindi na siya nang kulang pa. May lumalapit sa kanya pero pinapalayas niya ito. Sinasabihan niya pa itong mga kriminal umano. Alam niyo, nagbago nga si ate at bumait pero kahit papano, naiwan pa rin ang pagkapangit ng ugali niya. O siguro naiinggit lamang ako sa kanya gawa ng babae ito. At maganda din. Mga 5 taon ang nakalipas. Doon ko pa lamang inamin ang ginawa ko. Kaarawan niya yon. May asawa na siya. Labuksan kasi ang usapan kung paano siya nagbagong buhay. Tutal, wala namang dapat itago gawa ng usaping pagbabago na yon. Na kesyo daw may nakaharap siyang sobrang lakas na albularyo. Unang beses sa tanang buhay niya na may makakapantay pala sa kanya. Pinasuko daw siya noon at natakot naman si ate. Napapaibig na pala siya noon sa kanyang napangasawa. Gusto naman siyang makipagsabayan daw. Kaso naisip niya rin ang buhay niya at kinabukasan. Sabi ko sa isip ko, makipagsabayan. Paano niya gagawin yun hawak ko ang kaluluwa niya. Nagtuloy-tuloy ang pagsisiwalat niyang yon. At ang hinahangad niya umano ay ang makilala ang taong ito na siyang dahilan para maging tuwid ang landas na kanyang tinatahak. Hindi siya magagalit kung makikita niya ito at makikilala. Bagkos ay magpapasalamat umano si Ate Ason. Utang na loob niya umano ang lahat ng yon. Sabik na sabik ako noon. Kami lang noon ni nanay, asawa ni ate na si Benjamin, at siya. Kami lang 4. Matapos makapagsalita ni ate, hinawakan ko yung kamay niya. Tinitigan ko siya sa mga mata. Napakunot naman ang mukha niya at nagtanong, anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka makatitig ha? Talaga ba? Magpapasalamat ka sa kanya kapag nakilala mo ate. Saad ko. Bakit? Kilala mo ba siya? May alam ka ba patungkol sa kanya? Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Naramdaman ko ang palad ng nanay sa likod ko noon na unti-unting tinitikom hanggang sa maging pagkurot na ito. Hindi lang ako ang nakakakilala sa kanya ate. Kilala mo siya. Kilala siya ni nanay. Kilala niyo siya, maging ang pagkatao niya. Anong ibig mong sabihin? Ayusin mo ngayon mukha mo lalo kang puwapangit Luis eh. O ano? Magsalita ka. Sino siya Luis? Mabuti kung ganun ate. Mahal mo palang sarili mo eh. Pero ngayon mo lang naisip ang halaga ng buhay. Tandaan mo ate. Markado kita. Ganun ang sinabi ko. Dahil gusto kong maalala niya o marinig niya ang mga katagang sinabi ko sa kanya. Alam kong ito ang mga katagang tinandaan niya ng lubos nun. Along ginawa ni ate matapos nun.
Nagsalubong ang kilay at dinakma ang tenga ko, sabay pihit ng pagkalakas-lakas. Sinermonan ako, pero habang sinasabi niya yon, para bang may kasamang pagngiti ang sermong yon. Napatawa pa si nanay. Ayon kay atay, tinakot ko umano siya. Hindi daw siya mapanatag gabi-gabi. Iniisip niya umanong magbago dahil doon. Nagtawanan na lamang kami pagkatapos nun. Si ate, matapos akong balatan ng sermon ay umiyak ito at timakap. Doon pa lamang siya nagpasalamat. Sabi ko na nga ba, makakatikim muna ako bago ito magpasalamat. Kaya nga sinigurado ko muna pero wala eh. Yun talaga ang gagawin niya. Pulang-pula mukha ko noon. Gawa ng pilagsasampal niya ako. Sampal sa tuwa, pagkadismaya at pagkahiya. Sinabi ko kay ate na ngayong nalaman niya na ako yon. Balak pa ba niyang bumalik sa dating gawi? Sabi niya naman hindi na. Sobrang layo na ng narating niya. Hindi niya sasayangin ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng totoong saya nun. Hanggang sa ngayon, nanggagamot pa rin naman si ate. Pero hindi na ganun kadalas. Medyo kinakalawang na rin kasi ito. Isa pa, may sakit na rin ito. Myoma. Kaya nga isa lang ang naging anak nila ng asawa niya. Nagpa-opera ito sa matres. Tingin ko, gaba o karma na sa kanyang pinagagawa ito nun. Gawa ng makailang beses din siyang nakuna nun. Bago pa siya binayayaan ng anak. Doon siguro naningil ang Panginoon sa kanyang pagkakasala. Hindi ako sigurado kung parusa ba yon. Kasi duda din ako na baka ito yung pakikipagsundo niya sa kadiliman para bigyang basbas ang kanyang mga ginagawa. Alam naman natin lahat ng kasunduan, di ba? May kapalit. At ang kapalit nito ay buhay ng tao. Minsan, hindi niya na nga ginagamot ang isang pasyente. Ipinapasa niya sa akin. Habang ako naman noon nasa parlor. O tama kayo. Pinanindigan ko na din ang pagkatao ko. Manicure, pedicure, gupit at kung ano pa. Yun ang trabaho ko. Pero dyan lang kayo makakakita ng isang katulad ko na maliban sa pinagkakaabalan ko. Isa din akong albularyo. Ako po si Romulo. Pa-20 anyos pa lamang ako nang maranasan namin ng tatay ko itong pangyayaring lagi kong ikinikwento sa mga apo ko. Kami ni tatay ay isang magbubukid. Pero noong mga kapanahunan namin, yung itinatanim naming palay ay sapat lamang na iniimpok namin kapag dumating ang tag-ulan at tagtuyot. Mas namuhay kami sa pagtatanim ng kamote noon. Mais at mga gulay kasi napakadali lamang asikasuhin ang mga ito kesa sa palay. Madalas din kaming maglagalag ni tatay sa iba't ibang lugar para makipagpalitan ng mga kung ano-anong produkto. Kasama na sa paglalagalag na ito ay kung saan-saan kami dumadaan at nakakalusot. Gumagawa din si nanay noon ng mga tsokolate na gawa sa mga buto ng kung ano-anong prutas. Partikular na yung sa kakao at yung sa bunga ng kape. Isama mo pa yung mga tabako na kapag mainam na ang mga dahon nirorolyo at pinapatuyo. Meron kaming kabarangay noon na tawagin na lamang nating Mina. Mas matanda po ng konti ang tatay ko dito. Sa katunayan ay Manong ang tawag niya kay tatay. At Libayon naman ang tawag niya sa akin, kumaga bunso. Kasi nga naman bunso ako sa magkakapatid. Hindi ko masasabing maganda si Manang Mina o yung nakakaakit noong nakatira pa siya sa amin. Medyo kuba-kuba ng likod nito tapos parang makapalang leeg. Para siyang may sakit sa goiter kahit na wala. Mataba-taba din yung bewang niya pero payat naman yung mga kamay nito at paa. Mabilis din itong mapagod, hikain. Pero katuwang ito nanay sa paggawa ng tsokolate. At minsan kapag nakapagtumba sila ng pangrara o panghabi ng basket, pati paggawa ng bagoong, gumagawa din sila. Hanggang sa isang araw, sa hindi namin malamang dahilan, nawala na lamang si Mina.
kasama ng kanyang nanay dun sa barangay namin. Ilang araw na pabalik-balik si nanay sa bahay nila noon pero ayun nga, hindi talaga mahagilap. Wala din kamag-anak si Mina sa lugar namin noon. Pero ayon sa iba, may nakakita pa daw sa nanay nito sa may Kapitolyo. At ang sabi diglaan daw talaga ang paglipat nila. Dahil umano, kailangang umuwi ni Mina sa poder ng tatay niya dahil nagkasakit ito. Ilang taon din ang lumipas noon. Sabihin nating 2 hanggang 3 taon na nawala na sa radar namin si Mina at ang nanay nito. Hanggang sa ito na. Sa pagkakaalala ko noon, si Mana Santa. Binabaybay namin ang kahabaan ng mapunong daan pabalik sa bahay namin. Maliwanag pa noon pero malapit na rin magdapit hapon. Ang naiuwi namin mula sa palitan ng produkto ay manok na panabong at mga buto o binhinang gulay. Yung daanan namin na ito naman yung madalas na dinadaanan namin ni tatay at ng iba pang mga tao kapag namumrodukto kami. Kaya naman takang-taka kami noon, Sir Seth. Dahil habang naglalakad, bigla na lamang kaming napahinto gawa ng yung daanan na yon. Wala yung damuhan yung gilid lang. Kumbaga, trail yun Pero yun nga, naputol yung trail na yon bigla. Sa harapan namin, biglang parang naging madamo na. Hindi naman kataasan, siguro lagpas buko lang ng paa. Pero kahit papano, magtataka ka talaga kasi purong lupa lang talaga dapat yon. Alam na alam niyo yun kapag sigurado at kabisado niyo yung daan. Pero dahil sa yung hilera naman ng mga puno, hindi na riba. Dumiretso kami ni tatay. Maski siya kasi hindi niya pa naman naranasan talaga yung mga ganito. Yung mga ganitong kababalagan. Tsaka isa pa, sinusundan namin kung saan palubog yung araw. Kasi ito yung magdadala talaga sa amin palabas sa daan na yon, pauwi sa bahay. Mga ilang minuto pa habang patuloy kaming naglalakad doon. Nagsimula ng tumilaok yung manok na panabong na dala namin. Noong una, hinayaan lang namin. Pero nung wala na itong tigil, tapos palingalinga na din yung ulo niya at nagpapapadyak sa pagkakahawak ni tatay na para bang hindi mapakali. Hinaplos-haplos na ito ni tatay noon. Hinatak ng konti ang tali na nasa isang paa at nilipat sa kabilang kamay. Maya-maya pa, sabi sa akin ni tatay, "Mulo, parang iba na tong dinadaanan natin Kanina pa tayo naglalakad pero bakit hindi pa rin natin nakikita yung mga taniman?" Dapat kasi sir, sa bandang dulo nun, unti-unti na talagang mawawala dapat ang mga matatayog na puno. Tapos may mga makikita ka ng taniman na paunti-unti. Hindi ko naman masasabi na pabalik-balik lamang kami sa lugar na naiengkanto o di kaya nababagat. Pero ayun nga, puro damo na talaga yung binabagtas namin noon. Hanggang sa mapagpasya namin ni tatay na bumalik sa kung saan kami galing. Naniniktak pa ito, Sir Seth. Kumbaga, pabulong pa ito na tinatanong-tanong sa sarili. Na bakit at paano kami maliligaw? Sa ulo namin yung lugar na yon. Binagtas namin yung daan pabalik. Nakapagtataka talaga kasi ultimong mga puno, yun lang itsura kapag nadadaan kami doon. Yung lupa lang talaga yung bigla na lamang tinubuan ng damo. Hanggang sa bandang unahan, Sir Seth, meron kaming nakitang isang bahay doon. Maliwanag pa noon yung langit at nang marinig namin yung mga tunog ng naghahalukay sa kabilang parte ng bahay, dali-dali kaming pumunta doon para magtanong. Pagkarating namin doon, ay nga, nakita namin ang isang babae na naghahalukay sa bakuran. Kumbaga, ang halukay na ito ay iniipon niya yung mga dahon-dahon. Hindi yun walis tingting. As in purong halukay talaga. Napatulala kami parehas ni tatay noon. Nang makitang napakaganda ng babae na ito. Makinis, mainin, manipis ang katawan, at ngiting-ngiti ito. Ang pagkamangha namin na ito ay nadagdagan pa ng pagtataka ng
Pagkakita niya sa amin, Sir Seth, bigla niyang pinawag si tatay na Manong. At ako naman, Libayon. Milalong hindi kami makapagsalita nun nang sabihin niya at nagpakilala itong si Mina. Pero inga, para ding nalito si Mina nun matapos niyang sabihin yon. Yung alam mong nadulas lang siya sa sinabi niya dala ng excitement. Pero dahil nasabi na niya, hindi na niya binawi pa ito. Siyempre, nagkamustahan. Tapos, sa tuwing tinatanong siya ni tatay kung paanong nangyari at nawala sila ng nanay niya ng ilang taon. At anong balita dahil bakit bigla siyang gumanda, glow up, nasaan ang nanay niya. At kung ano ang tawag sa lugar kung nasaan ang kubo niya noon. At kung paano kami naligaw. Ramdam ni tatay noon ang pagkataranta ni Mina. Hindi nito sinagot ang mga katanungan ni tatay. Tapos ang sabi nito, kung gusto daw ba namin ng kape o tsaa. Humingi naman si tatay ng tsaa at dahil ako hindi umiinom noon. Wala akong hiningi sa kanya. Pagkapasok ni Mina sa kubo, pabirong bumulong sa akin si tatay na gumanda nga daw si Mina. Pero bakit amoy bagoong pa rin? Hindi ko alam kung matatawa ako noon dahil sa grabe namang pagsinghot ni tatay sa amoy nito. Ako hindi ko napansin nung una. Dahil sa medyo nabasa ang tinawiran namin na damuhan noon at medyo maputik ang mga paa, pumunta saglit si tatay sa pintuan nila Mina sa kusina at magtatanong sana kung saan pwedeng makihugas. At dito na, napansin ni tatay na sa parteng banggerahan o lababo. May mga hilerang garapon ng mga bagoong. Ang kakaiba lang daw sa bagoong hindi masyadong durog ang mga ito. Yung tipong mapapansin mo talaga yung butil ng mga alamang na naglalakihan pa. Halos malalaki na rin umano yung itim na mga mata nito. Di ba nga, gaya ng sabi ko, gumagawa si Mina at nanay ng bagoong dati. At kapag sila ang dumudurog nun, talagang durog na durog. Kaya bakit ibang-iba tong bagoong nila? Hinanap niya si Mina, Sir Seth, pero napakadilim umano ng kusina. At hindi niya ito makita doon. Binaling ulit ni tatay ang tingin niya sa may bagoong. Kasi nararamdaman niya noon na para talagang may mali doon. Hanggang sa walang ano-ano. Yung isa sa mga garapon, yung pinakamalapit sa kanya, may gumagalaw-galaw umanong sa may loob. Akala niya pa nga noon buhay yung alamang sa loob noon. Kaya nilapit niya pa yung paningin niya. At sa maniwala man kayo o sa hindi, Sir Seth, may bigla na lamang siyang narinig na boses sa garapon na yon. Nagmamakaawa ito na parang umiiyak na hindi mo maintindihan. Boses bata umano ito at humihingi ng tulong sa kanya. Dali-daling lumabas si tatay sa may kusina. At ito pa, nakalapit lang siya noon ng ilang minuto. Wala muna siyang kibo sa akin. Nang bigla namang lumabas si Mina doon mismo sa pinto kung saan siya sumilip. Parang saan ito galing, di ba? Meron na itong dalang tsaa at parang wala naman umano itong pagdududa na papalapit sa amin. At ito pa, kahit na tumanggi nga ako na uminom noon, 2 bao pa rin ang dala niya at pinilit niya na uminom ako. Si tatay ang kumuha ng 2 yon. Wala pang ka-idea si tatay noon na kakaiba itong si Mina, na aswang ito. Ang unang ang hinala ni tatay noon ay baka mangkukulam siya. Pero yun nga, duda na rin siya sa tsaa noon. Kunwari ay ininom ni tatay yon. Hindi ko na maalala pero alam ko ay may hiningi pa si tatay noon kay Manang Mina. Pero pagkapasok nito sa loob, tinapon na niya yung tsaa sa may gilid. Siyempre ako na walang kaalam-alam, napailing na lang at nagtataka kung ano ang problema ni tatay. Dapat dun pa lang, umalis na rin kami. Kung alam ko lang ang nakita ni tatay noon sa may kusina. Pero ewan ko ba, hinintay pa talaga ulit ni tatay na lumabas ito bago magpaalam. Dito, pinigilan ulit kami ni Mina. Sabi niya magdidilim na daw
Hintayin daw muna namin na meron pang mapadaan na ibang kakilala namin para may kasabay kaming pauwi. Baka kasi mapano kami sa daan, lalo na't hindi namin kabisado ang lugar kung nasaan kami. Tapos walang ano-ano, sir. Eto na. Eto na yung parte na ako mismo ang nakasaksi. Para lang akong napuwing pero saktong nag-alburuto lang ulit yung dala naming panabong noon. Unti-unting nagbago yung mukha ni Mina. Yung dati niyang mukha, yung medyo kuba, medyo lumulobo yung leeg, yung malaki yung tiyan, at maliit ang mga kamay at paa. Dahil sa si tatay lang ang nagdududa nung una na ayun nga may mali kay Nina noon. Ako na nagulat, Sir Seth. Diretsa kong sinabi na, Manang Mina, bakit nag-iba ang anyo mo? Sa pagkakataon na yon, mas lalong nag-iba ang pagmumukha niya. Nandilat at nanlisik ang mga mata nito, na para bang maihahambing mo sa luwad yung mukha niya. Kumukulubot. Ultimong yung buhok bigla na lamang nanigas at kabilaan niya kaming tiningnan ni tatay. Habang tinatanong kami sa matinis niyang boses na, hindi niyo ininom yung tsaa. Napatras na kami ni tatay noon at akma na sanang lalabas ng bakuran ng mabilis na humakbang si Manang Mina. Hinawakan kaming parehas na tatay sa braso. Dito namin napansin na nanlilimahid pala talaga sa lagkit ang mga kamay niya. At dito ko na rin nakita ang nakita ni tatay kanina. Yung alamang. Parang nakapahid yun sa mga braso niya. At parang may buhay ang mga yun na gumagalaw-galaw pa. O gapisik kung tawagin sa amin. Pinilit ni tatay magpakatapang nun, Sir Seth. Winasiwas niya ang kamay ni Mina sa pagkakahawak sa akin gawa ng natulala talaga ako noon. Nabitawan ko yung pinahawak ni tatay sa akin na manok nung sumilip siya sa may kusina. Pero agad naman akong pinulak ni tatay sa bandang likuran niya at hinugot nito ang lagi niyang sukbit na itak. Itinutok niya ito kay Mina. Parang nababaliw itong si Mina noong mga panahon na yon. Hindi ko maintindihan kung ano yung nangyayari sa kanya. Yung parang gusto niyang lumaban pero pinipigilan niya yung sarili niya. Tapos kada salita na lumalabas sa bibig niya, nakakahilo. Isama mo pa yung amoy na amoy ko na yung bagoong na sinasabi ni tatay noon. Kung hindi pa sinabi ni tatay na, ano ka ba Mina? Bakit ka ganyan? Mananakit ka. Sasaktan mo tong anak ko tinuring ka na naming pamilya. Dito nahimasmasan si Mina. Hining ito ng ng tawad kay tatay na inuulit pa yung tawag na mano. At isa sa mga nabanggit niya noon ay hindi talaga namin malilimutan, Sir Seth. Sabi ba naman niya, patawad. Matagal na kasi akong hindi nakakatikim ng tao. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo aanuin. Dapat matagal na eksplanasyon pa yun eh. Sabi nga ni tatay, marami pa siyang tanong kung bakit siya nataganon at anong nangyari sa kanya. Pero nang sabihin ni Mina yung daan namin pabalik sa tamang uwian at kailangan na naming umalis bago pa bumalik ang asawa niya, na siguradong hindi niya mapipigilan noon. Kinalimutan na namin lahat ng tanong na yon. Tumakbo na kami palayo sa bakuran niya. Tandang-tanda ko pa noon na may itinuturo si Mina. Itinuturo niya kung saan kami direksyon papatakbo. Nakalabas kami doon. Maayos naming natunto ng pabalik sa daan gawa ng sa hindi kalayuan ng tinatakbuhan namin. Meron pa kaming nakitang grupo ng mga taong pauwi na at may dalang apoy. Yung pa yung pinupulupot na sanga ng yog. Gamit yon para lang may ilawan sa paglalakad. Sabi pa nga ng mga nakasabayan namin noon, nangangamoy bagoong umano kami. Saan daw ba kami galing? Ang dinahilan na lamang ni tatay na produkto kasi namin yung pagbibenta noon. Hindi din naman kasi maniniwala ang mga ito kapag sinabi ni tatay ang nangyari sa amin, di ba? Nagkasundo kami ni tatay na wag sabihin kay nanay ang nangyari. Kasi hindi kami sigurado kung maniniwala ito.
At kung maniniwala man, may pagkatsismosa si nanay. Tiyak kakalat yon. Ilang araw ang lumipas. Maayos naman kaming nakakauwi kapag nadaan kami doon. Pero isang partikular na araw, mas namangha kami nang ang manok na panabong na nabitawan namin sa bakuran ni Mina. Bigla na lamang naming nakita sa daan na nakatali sa isang gilid. Kinuha ni tatay yon. Dito namin napagtanto na kahit papano ay kilala pa rin kami ni Mina na nakasama namin kahit papano. Sabihin na nating 3 hanggang 4 na taon yung lumipas noon. Bumalik si Mina kasama ng kanyang asawa at isang anak doon sa barangay namin sa hindi namin malamang dahilan. Noong una syempre tuwang-tuwa si nanay noon gawa ng ayun nga, bumalik itong maituturing niyang best friend. Ang mukha ni Mina noon ay yung dati niyang mukha. Yung medyo, alam mo na, medyo baluktot-baluktot o kuba-kuba. Hindi katagalan, nagkaroon na rin ng ibang pakiramdam ang taga-barangay namin noon. Dahil marami na rin nakakakita na paiba-iba ng mukha ito. Nagiging magandang babae tapos nagiging balik sa dati niyang mukha. Hanggang sa kumalat na yung asawa nito, isang umaga Sir Seth, napatay sa kabilang baryo. Nahuli daw kasi ito ng mga taong bayan sa aktong hinatak ang bagong panganak na sanggol sa mismong butas ng sahig ng bahay ng bagong panganak. Kinuyog umano talaga ito at pinagtatataga. Ilang beses pa daw itong initak pero hindi mamatay-matay. Ayon sa mga nakakita, halos gutay-gutay na umano ang katawan nito at nagmamakaawang iuwi na siya para mabuhay at magamot ang sarili. At hindi na niya umano uulitin ang ginawa niya. Pero sa galit ng mga ito, hindi nila ito pinakawalan. At nung pagsikat niya ng araw na yon, o nung magliwanag na, may iniluwalang umano itong parang kung anong bilog na mabalahibo na itim na kasing laki ng buto ng santol. Nalusaw itong niluwa niya bago ito nawala ng buhay. Matapos nga nun ay pinalayas at kusang umalis si Mina sa lugar namin. As in siguro, kung hindi sila umalis, kinuyog na rin sila. Marami ang nagsabing ang tatay ni Mina ay may lahing aswang. At nung mawala ito, ay para mapasa sa kayang pagiging aswang ito at nakapapasawang labin siya ng palahi niya. Kung totoo man yun, alam namin ni tatay na kahit papano ay mabait si Mina. At alam mo ba sir, yung manok na binaligtas sa amin, tumanda ito na puros panalo sa may sabuwal. Kung hindi lang nalulong si tatay sa sugal, hindi sala ito piladitan ni nanay at ginawang pinona. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.